Dito na tayo sa parto mga boss na ang problema ni customer pag nasa biyahe siya at inapakan niya yung brake pedal tapos binitawan niya na yung brake pedal para umabante na, hindi agad siya makausad at ang isa pang problema medyo lumalakas na siya sa diesel. Yun nga mga boss, nang chinek up ko itong sasakyan niya kasi nga double piston ito sa isang caliper. Ang nangyari yung isang piston dito sa brake caliper niya stack up. Kaya pag nagpreno si customer, yung isang piston lang ang nagre-release pero yung isa permis na nakatutok dito sa brake pad kaya yung rotor disc pigil ang ikot niya. Kaya nga kung napanood nyo yung part 1, nilinis ko yung brake caliper. Kasama na dun syempre yung piston, yung repair kit at kung makikita nyo pati itong sliding pin. Kasama na dyan pati itong brake caliper holder niya. Ito nga mga boss, yung sliding pin niya nilinis ko maigi yan. Pero ilagay ko muna itong brake pad clip niya ayan mga boss kasi natanggal yung tinanggal ko yung brake pad ikabit ko siya ulit. Tapos ito namang nabili ni customer na bagong brake pad, ilagay ko na rin yan mga boss. Sa paglagay naman ng brake pad, madali lang yan. May guide naman kasi itong brake caliper holder. Itapat ko lang sa guide itong brake pad tapos idiin nyo na lang. Ilipat ako dito sa kabilang side mga boss para makita nyo kung paano ko ikinabit itong brake pad. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung tinuro ng daliri ko dito sa brake pad, itatapat nyo yan dito sa brake caliper holder. Meron siyang gatla o meron siyang guide. Pag naitapat nyo siya mga boss, tsaka nyo ngayon siya idiin na lang, papasok na itong brake pad. O, di ba? Ganun lang siya kadali. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, madali lang naman magpalit ng brake pad mga boss. Dito naman tayo ngayon sa sliding pin bolt niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, nilagyan ko siya ng grasa. Yung grasa na yan mga boss, pag bumili ka ng brake pad, kasama na itong grasa sa brake pad niya. Yan yung grasa na gagamitin mo para dito sa sliding pin. Dahil nga yung brake caliper mo, dyan nakakapit sa sliding pin na dapat nga yung brake caliper mo nag-aatras abante yan. Para pag nagpreno ka, tapos binitawan mo na yung brake pedal, tutulak ngayon ng sliding pin paatras itong brake caliper mo. Nang sa ganun, luluwag naman sa pag-ikot yung rotor disc mo. O ilagay ko na ngayon itong piston dito sa brake caliper. After ko yan malinisan mga boss, syempre nilagyan ko muna yan ng brake fluid. Ayan, medyo binasa ko muna yung loob nitong brake caliper. Kinalat ko yung brake fluid dito sa loob. Tapos ito namang piston seal nya, hinilot-hilot ko yan. Tapos pinahirang ko yan ng kaunting grasa. Tsaka ako ngayon yan ilalagay dito sa loob ng brake caliper. Pag inilagay nyo itong piston seal mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nyan para pag inilagay mo yung piston, hindi siya masira. Pag okay na, ito namang isang piston seal ang ilalagay ko mga boss. Kung makikita nyo, ayan o, nilalagay ko siya. Inaayos ko yung pagkakalapat nyan na dapat pantay na pantay ang pagkakalagay nyo nitong piston seal dito sa loob ng brake caliper nya. At pag okay na mga boss, sigurado ka nang maayos yung pagkakalapat ng piston seal. Basahin mo na itong piston. Pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa brake caliper. Ayan lang kagandahan mga boss. Kapag malinis ang loob ng brake caliper mo, daliri lang may kakabit mo itong piston na hindi mo kailangan niyang paluin o kaya i-press. Ayan, ganyan lang. Napakasimple. Pag okay na, ito namang isang piston mga boss, basahin nyo ulit yan ng brake fluid bago nyo siya ilagay. Tapos, pantay dapat na ipatong nyo itong piston dito sa butas ng brake caliper nyo. Pag pantay na siya, tsaka nyo ngayon idiin ulit ng daliri nyo. Dapat pag diniin nyo siya, balanse yung pagdiin nyo nitong piston. Hindi dapat yung patagilid, para padiretso pa rin siya. Ayan, kung makikita nyo, daliri lang, pasok na siya, di ba? Pag lumabas yung isang piston, ang gawin mo lang, itulak mo uli yan pababa. Ganun lang naman ang diskarte, di ba? Naisalpak mo na itong dalawang piston dito sa brake caliper. Pag napantay mo na yung pagkakalagay mo ng piston dito sa brake caliper o ilagay mo na ngayon itong boot ng piston mo. Huwag kayong mag-alala kasi pag nilagay mo naman itong boot, meron din yung guide mga boss na hindi kayo maliligaw or malilito kung paano nyo ilalagay yung boot ng piston. Basta ang importante lang, mailapat nyo siya ng maayos para pag nilagay nyo itong retaining clip nya, hindi kayo mahirapan. Madali lang naman ilagay itong retaining clip kasi meron niyang guide pa rin na makikita mo may dito sa gilid niya, meron siyang pagkakabitan mo talaga ng retaining clip na hindi ka rin malilito. Basta maipasok mo itong retaining clip, tutulak na yan paloob para itong boot ng piston mo maipit niya at pag nagpreno hindi matatanggal itong boot. Ayun ang purpose nitong retaining clip. Ganon din dito sa isang piston mga boss, kailangan mailagay mo rin ng maayos yung boot ng piston na pag okay na yung pagkakalapat mo nitong boot dito sa piston, pwede mo na ngayon ilagay itong retaining clip nya. Same procedure mga boss, dito lang sa gilid ng boot ng piston, isisiksik mo itong retaining clip. Basta siguraduhin mo lang na ipasok mo ng maayos yan dito sa gatla ng brake caliper mo.
para maganda yung pagkakaipit niya ng boot. Pag okay na mga boss, ipipwesto ko na ngayon itong brake caliper para mai-connect ko na itong brake hose niya dito sa brake caliper. Siyempre, meron niyang banjo bolt na ilalagay ka para mai-connect mo itong brake hose dito sa brake caliper. Ayan mga boss, na ipakapit ko na itong banjo bolt dito sa brake caliper. Higpitan ko na yan gamit itong box wrench sa number 12. Pag mahigpit na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo dito sa brake caliper holder. Tapos pwede mo na rin ilagay yung dalawang bolt niyan. Siyempre naman mga boss, importante na pag inilagay mo itong dalawang bolt dito sa brake caliper, ipakapit mo muna yan sa thread niya bago mo gamitan ng box wrench yan para i-final mo yung higpit. Maganda kasi yun mga boss, yun lagi kang naninigurado para hindi ka nakakasira. Pag okay na, huwag mong kalimutang higpitan yung banjo bolt mo. Gamit ka ng box wrench sa number 12, i-final mo na yung higpit dyan para hindi siya magkaroon ng leak. Tapos pa-start itong makina para makapag-bleed na tayo. Sa pag-bleed naman mga boss, kailangan mo na makakasama para bombahin itong brake pedal. Ipapump niya yun after ng ilang segundo, nakapirmi sa brake pedal, tapos i-release mo ngayon yung fluid dito sa bleeder. Ayan yung bleeder mga boss, ginamitan ko yan ng box wrench sa number 8 para pasinyawin ko nga yung fluid. Pakinggan nyo na lang kung paano ako nag-bleed. Nakita nyo mga boss, nang niluwagan ko yung bleeder, mabula yung fluid na lumabas. Ibig sabihin may hangin pa yan. Kaya uulitin mo lang yung pagbe-bleed mo hanggang sa yung fluid na lalabas dito sa bleeder, maging buo na siya. At pag yung brake pedal mo, normal na yung taas niya, hindi na siya lumulubog. Ibig sabihin, okay na yung pagkakagawa mo nitong preno. Ayan mga boss, ituturo ng daliri ko yung fluid na lalabas dito sa bleeder. Nakikita nyo, hindi na siya mabula at buo na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder. Ulitin ko mga boss para makita nyo buo na yung fluid na lalabas dito sa bleeder. Ibig sabihin, okay na yan. Kaya pwede mo nang tigilan yung pagbe-bleed. Sana lang mga boss, naiintindihan nyo itong video kung paano ko ginagawa. Para pag in-apply nyo na ito sa sasakyan nyo at ganitong klase naman, hindi na kayo magastusan pa. Kahit kayo mismo, kaya nyo nang gawin. Ilagay ko na itong cup ng bleeder mga boss, para itong gulong naman, ilalagay ko na rin. Tapos, ipatesting ko na yan kay customer. Hindi naman na kailangan lumayo pa mga boss dahil nga sa ang problema lang nito kapag nagpreno ka, tapos nirelease mo siya, yung brake pedal, at aabante ka, doon mo mararamdaman na parang pigil yung hatak niya. Ang ibig kong sabihin, pag inapakan mo yung gas pedal, hindi agad siya makausad. Kaya ipasubo ko na yan kay customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Si customer na yung pahatulin ko dito sa gawa ko mga boss para hindi bias. Kasi pag ako, pwede kong sabihin okay na kahit na hindi pa. Pinatesting ko muna kung malakas na ba yung preno at dahil okay naman, ayan na mga boss, kung makikita nyo, dumamba na itong sasakyan niya. Hindi na siya pigil. Sa ganyang paraan kasi ng pagtakbo mga boss nitong sasakyan ni customer, doon niya nararamdaman yung pagpigil ng hatak. Dahil okay na yan, maraming salamat ulit sa panonood. God bless sa inyong lahat.